Ang paglaya at pamumuno ni Jose sa Ehipto. The Joseph the Dreamer Story. Episode 3. Bible Story Series 19. Genesis chapters 40 to 41. Mula sa Magandang Balita Biblia. Genesis chapter 40. Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip. Minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumin ng Faraon at ang punong panadero ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. Sa galit nito, sila'y ipinakulong sa bahay ng punong guwardya ng piitang pinagdalhan kay Jose. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip. Kinaumagahan, nang dumalaw si Jose, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit, at sila na may nagpaliwanag. Alam mo, pareho kaming nanaginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang napanaginipan niyo? Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Ang sabi nito, napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsibol ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kopa ng Faraon, kaya't pinisa ko ang ubas, at ibinigay sa Faraon. Ito ang kahulugan ng panaginip mo, sabi ni Jose. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng Faraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya, kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kakalimutan. Banggitin mo naman ako sa Faraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo, at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din may buhat daw akong 3 basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinurno para sa Faraon, ngunit ang pagkaing iyo'y tinutuka ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo, sa loob ng 3 araw ay ipapatawag ka rin ng Faraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Ang 3 araw ay kaarawan ng Faraon, at naghanda siya ng isang salusalo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin, ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa dalawa. Ngunit siya ay nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Genesis chapter 41. Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng Faraon. Pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang ano-ano ay may 7 magaganda't matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka. At nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos may sumibol na 7 uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay, at muling nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip.
Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero, at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip." Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin, at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng Faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan yon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip." "Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan," sabi ni Jose. "Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan." Sinabi ng Faraon, "Ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka, pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto, ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat, napakapangit pa rin, at ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ng hinog na butil. Sa puno ring ito, may sumibol na 7 uhay, ngunit lanta, napakapayat ng mga butil, at tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Iisa po ang kahulugan ng 2 niyong panaginip, sabi ni Jose. Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon, yun din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi niyong 7 payat na baka, at ang 7 uhay na payat ang mga butil ay 7 taon ng taggutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito'y 7 taon ng taggutom, at dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito, at malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan, upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, "Bakit pa tayo hahanap ng iba, samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos?" Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, "Ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa."
Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa, at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak, at isinuot iyon kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino, at sinabitan ng gintong kwintasalig. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari, at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya, at sumisigaw, "Lumuhod kayo." Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa, ngunit kung wala kang pahintulot, walang sinuman sa Ehipto na makakagawa ng anuman." Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Zaphenath-Paneah. At ipinakasal sa kanya si Asenath na anak ni Potifera, ang pari sa Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto, at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenath. Tinawag niyang Manases ang panganay, sapagkat sinabi niya, "Niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama." Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa, sapagkat ang sabi niya, "Pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap." Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto. At sumunod ang 7 taong tagutom, tulad ng sinabi ni Jose. Ngunit sa buong Ehipto ay may pagkain, samantalang tagutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose, at sundin niyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig, at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video, kapatid, 100-fold of blessings to you sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos. 3 importanteng tanong. 1. Sino-sino ang nanaginip sa loob ng kulungan na kasama ni Jose? 2. Ano ang pangalan na ipinalit sa pangalan ni Jose? 3. Ano ang panaginip ng Faraon at anong posisyon ang ibinigay ng Faraon kay Jose? Comment your answer down below. Paki-comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next video. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed and stay connected in the presence of the Lord.